Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at Merry Christmas po sa bawat isa. At sa gabi po na ito, tayo po ay papatuloy sa gawain ng Panginoon, midweek service. At bago po yan, tayo magsimula sa isang panalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa gabi na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw ng Kapaskuhan na ito, Panginoon, na darating sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat, O Diyos, sa pagpapaalala sa amin na ang araw na ito, Panginoon Lord God, ay sumisimbolo ng araw ng kapanganakan mo, Panginoon Lord God. Salamat, O Diyos, sa araw na ito dahil inaalala namin, O Diyos, ang kabutihan mo sa amin, ang pagpapala mo sa amin, Panginoon Lord God, ang iyong bugtong na anak, Panginoon, na binigay mo sa amin upang magkaroon kami ng kaligtasan, Panginoon. At maraming salamat, O Diyos, dahil patuloy mo kaming sinamahan sa nagdaang araw, Panginoon Lord God, nagdaang linggo ng aming buhay, nagdaang mga buwan at taon, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At sa oras na ito, nawa magkaroon kami ng oras, Panginoon Lord God, kahit na maiksi, Panginoon Lord God, para sa iyo, pakikinig ng salita mo, Panginoon Lord God. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo po ang paborito sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan. Merry Christmas po sa bawat isa po sa atin. At sa gabi po na ito ay ang title po ng ating midweek ay Celebrating Christmas with Jesus. So, ayan. So, Christmas. Merong word na Christ sa Mass. Yung lagi binabanggit na Christmas. Kaya, ang sineselebrate natin ngayong Kapaskuhan is si Jesus Christ. Diba po? We often forget that the reason for this season is Jesus. Na ang dahilan ng lahat ng selebrasyon, lahat ng paghahanda na ito, lahat ng ating ginagawa tuwing Christmas ay si Jesus. It was the birth of Christ that caused our salvation. Nung araw na ipinanganak si Jesus, ayun ay ang simula nung para tayo magkaroon ng kaligtasan. Yun ang pinakaumpisa para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nang dahil sa kapanganakan ni Kristo ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, the world may consider this as the season of giving. So, maaari nilang isipin, sabihin na panahon ito ng pagbibigayan, season of love, so pagmamahalan sa ating kapwa, sa ating kapatid, the season of forgiveness, pagpapatawad sa ating mga kapatid. Although, hindi naman po yun mali, pero we must remember na yung pinaka-important na essence, yung kahalagahan ng Kapaskuhan, which is Jesus Christ. So, sabi nga po sa John 3:16 to 17, sabi po dito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. So, binigay niya sa atin si Yesu Cristo upang tayo iligtas at hindi tayo hatulan. So, yung paghahatol ng ating Panginoon ay sa Judgment Day. Pero nung pinanganak ang Panginoong Jesus at dumating siya dito sa mundo ay upang tayo ay tulungan, upang tayo ay ligtas. So, sa pamagitan niya, meron tayong kaligtasan. Siya ang ating daan, siya ang ating way para sa ating para tayo makaabot sa ating Diyos Ama. So, yung kapanganakan ni Kristo, yung pasimula ng Christmas. This was the beginning of Christmas. When the Father decided to give His only Son, nung napagdesisyonan ng Ama na ibigay sa atin ang nag-iisa niyang anak. Yun yung pinakamahirap na desisyon na ginawa, 'di ba? Pinakamahirap, 'di ba? Kung isipin mo, isang ama ibibigay ang kanyang nag-iisang anak para iligtas ang nakarami. Parang katulad ng kwento ni Abraham, 'di ba? Sinabihan siya ng Panginoon na i-sacrifice ang nag-iisa niyang anak. So, the story of Abraham foreshadows the father giving his only son. Yun. So, and that sacrifice the greatest gift and love we could receive. So, dahil doon sa pagbibigay sa atin ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak, ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. So, yun yung pinakamagandang regalo na natanggap natin at maaari nating matanggap sa buhay natin na ito. So, maraming pwedeng malungkot dahil wala silang natanggap na regalo ngayong Kapaskuhan, o kaya naman malungkot dahil walang gaanong handa ngayong Kapaskuhan, o kaya naman ay may sakit. So, sa lahat mo na may sakit dyan, pagaling po tayo. O kaya karamdaman at hindi makapagsaya dahil nga meron silang mga nararanasan na kalungkutan, o kaya naman may pinagdadaanan sila. Maraming dahilan upang maging malungkot tayo ngayong Kapaskuhan kung maling mga bagay ang ating titingnan. So, kung titingnan natin yung mga bagay na yun at magpo-focus tayo sa mga bagay na yun, ay maaaring makapagdulot sa atin ng kalungkutan. Pero,
wag natin isipin yung, wag tayo mag-focus sa mga ganong bagay. Although, hindi naman natin sinasabi na i-neglect natin yung mga ganong bagay, pero it's an emotion na nararanasan natin bilang tao. Pero wag tayong focus sa bagay na dahil ang season na ito ay para lamang sa ating Panginoon Jesucristo. So, we are so focused sa paghahanda sa mga bagay na hindi naman ganun kahalaga at hindi naman nagmamatter for the real purpose of the celebration. Parang naghahanda tayo ng birthday para doon sa birthday celebrant, pero hindi tayo nagsabi ng happy birthday doon sa may merong handa. Parang it's like saying parang naghahanda tayo para sa birthday, pero hindi natin kinakausap, hindi natin pinapansin yung may birthday celebrant. Parang ganun yung nangyayari kapag hindi natin pinapasalamatan, hindi tayo bumabati sa ating Panginoon ng happy birthday, di ba? Parang nineneglect na natin ang ating Panginoon tuwing Kapaskuhan. So, lagi po nating alalahanin na ang reason kung bakit tayo nagse-celebrate is actually the birth of Jesus Christ. So, matutuwa ka ba kung ang daming naghahanda para sa birthday mo, pero ni isa sa kanila ay walang bumati sa kaarawan mo? O kaya naman ay birthday mo, pero yung bisita ang nagbigay ng regalo, imbes na ikaw ang bigyan ng regalo. So, the Lord does not want things from us. Although, maaari tayong makapag-sakripisyo ng ilang bagay sa buhay natin. So, ang Panginoon ay gusto lamang ang pag-ibig natin sa Kanya, our relationship, ang ating ugnayan sa Kanya, our connection sa ating Panginoon. So, ang gusto lang naman ng Panginoon ay pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan, sa kaligtasan, sa kagalingan at sa buhay na ito. So, I remember the story of Martha and Mary. Si Maria at si Martha. Parang ganoon din yung nangyayari sa atin tuwing Kapaskuhan. Everyone was so busy sa pag-aasikaso sa handaan. Kaya naman, pag-aasikaso para doon sa birthday, para doon sa event, sa kaganapan, sa pagreregaluhan, busy sa celebration, but we haven't even thanked or talked to God this Christmas. So, sana po ngayong Kapaskuhan ay pasalamat tayo sa ating Panginoon, makausap natin ang ating Panginoon na siya ang pinaka-center, siya ang reason ng Kapaskuhan na ito. So, yung story ni Martha and Maria is makikita natin sa Luke 10:39-42. Sabi po dito, as Jesus and his disciple were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Sabi po sa Tagalog, nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon, ang pangalan ay Martha. Nalugod siyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Martha ay may kapatid na pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Martha ay balang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaan ako na gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan ako." Pero sinagot siya ng Panginoon, "Martha, Martha, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay, ngunit isang bagay lang ang kailangan, at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakuha nito sa kanya." So, katulad ni Maria, the only thing we need this Christmas is to listen, to speak, to take time, and to thank God for our salvation. So, ngayong Kapaskuhan, ayun lang gusto ng Panginoon sa atin. Mapasalamatan natin siya dahil binigay niya sa atin ang nag-iisa niyang anak. So, I think listening and giving out your time to someone is one of the most special gifts we could give to them. Diba kapag tayo, pinaglalaanan tayo ng oras ng isang tao, kaya naman ay minakikinig sa atin, we feel special, diba? So, katulad din sa ating Panginoon, we can show our love to God when we take time to quiet ourselves before Him and to take time listening to Him. So, atin pong pakinggan ang ating Panginoon at pasalamatan ngayong Kapaskuhan. So, meron lang po ako ditong 3 points. So, how can we make Christmas meaningful? So, paano natin magagawa ang Kapaskuhan na makabuluhan at masaya kasama ang ating Panginoon?
So, number 1, spend time with God. So, alam naman na natin to. Kahit sandali lang ngayong Kapaskuhan ay makapaglaan tayo ng oras sa ating Panginoon. Devotion and prayer is one of the best gift we could give to God. So, ito yung pinaka nais ng Panginoon sa atin. Magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya, magkaroon tayo ng oras para sa Kanya, at mapasalamatan natin siya sa lahat ng bagay na mayroon tayo. When we pray with love, we create a bond that draws us closer to God and allows us to understand His perfect love for us. So, kapag tayo nananalangin ng may pag-ibig, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon na nakapagpapalapit lalo sa ating Panginoon. So, whenever you feel unloved this Christmas, remember that God will never fail to love you. So, ngayong Kapaskuhan, maaring malungkot ka, kaya ay nag-iisa ka ngayong Kapaskuhan dahil sa maraming kadahilanan, kaya naman ay wala kang kasama ngayong Kapaskuhan. Always remember that the love of the Lord is enough for us, diba? Parang ang pag-ibig ni Kristo ay sapat sa anumang bagay pa man dito sa mundo. So it is only the love of God that will suffice the love in our hearts. Sabi sa Jeremias 29:12, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you." So, nakaka-touch lang na lagi andyan ang Panginoon para sa atin. Lagi niya tayong iniintay. Lagi niya tayong tinatawag at handa siyang lagi makinig sa atin. So, ngayon pong Kapaskuhan, kapag kung tayo man ay may nararamdaman na lungkot o kaya naman ay pag-iisa dahil sa maraming kadahilanan, always remember that the Lord listens. Then you will call on me and come to pray to me and I will listen to you. Yan ang sinabi ng Panginoon. So, number 2, how can we make Christmas meaningful? Number 2, sabi dito, revisit the memories where God has been gracious. So, balikan natin yung kabutihan, yung habag at biyaya sa atin ng Panginoon ngayong taon, ngayong mga nakaraang araw at buwan ng ating buhay. Throughout the year, God's gift and blessings to us are far more than we expect. So, higit pa sa inaasahan natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Hindi niya tayo pinagkulang, hindi niya tayo pinabayaan, at syempre hindi niya tayo hinayaan na magutom, kaya naman ay magkulang sa mga bagay na pangangailangan natin. So, now is the time to give back to God. So, maaaring hindi man directly makapagbalik tayo sa ating Panginoon in simple ways of giving back to others. So, sabi nga, this is the season of giving, as the generosity of God to us is endless. So, ang pagpapala at biyaya sa atin ng Panginoon ay higit pa sa inaasahan natin, higit pa doon sa in-expect natin, higit pa doon sa naisip natin. Kaya ang maaari nating isang paraan para mapasalamatan ng ating Panginoon ay ibalik natin sa ating kapwa yung mga blessings na ito at makapagpasaya tayo ngayong Kapaskuhan. We give because we have been given. So, magbigay tayo dahil tayo binigyan ng Panginoon. Anumang bagay ay nagmula lamang sa ating Panginoon. So, not only the material things, but the more important things in life, such as life, health, family, and friends. So, ipakita natin sa ating mga mahal sa buhay ang pag-ibig na binigay sa atin ni Kristo. So, each one of, sabi dito sa 2 Corinthians 9:7-8, each one of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, sabi dito, each one of you should give what you have decided in your heart to give. So, ngayon po Kapaskuhan ay magbigay tayo ng may kagalakan at ng masaya sa ating puso. So, yan, dahil yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi dahil napipilitan, hindi dahil parang ito kasi kailangan kong gawin talaga. So, magbigay tayo sa ating kapwa ng may kasiyahan, ng may kagalakan. And lastly, connect with loved ones. So, share the gospel this Christmas. The true meaning of Christmas. It is one of the best gifts we could ever give sa ating kapwa. So, ngayong Kapaskuhan, ang tangi lang nating magagawa para sa ating Panginoon ay magkaroon tayo ng oras para sa Kanya. So, sana po ngayong Kapaskuhan ay magkaroon tayo ng short time o kaya naman ay
mapasalamatan lang natin ang ating Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon na, Lord, thank you sa buhay na ito. Salamat o Diyos dahil binigay mo sa amin ang nag-iisang mong anak, ang bugtong mong anak na si Jesucristo. At salamat o Diyos dahil nariyan ka palagi para tulungan kami. At nakarating kami ngayong Kapaskuhan dahil sa habag at biyaya mo. So, yun lamang po sa gabi na ito at tayo po'y muling manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat o Diyos sa gabi na ito, Panginoon, Lord God. Salamat o Diyos sa kabutihan mo, sa biyaya mo sa aming sa araw na ito, Panginoon, sa nagdaang mga araw ng aming buhay, sa nagdaang buwan, at sa nakalipas na isang buong taon ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa kabutihan mo sa amin, Panginoon, Lord God. Hindi ka nagkulang, hindi mo kami pinabayaan. Salamat o Diyos sa pag-ibig mo sa amin. Naririto kami dahil sa biyaya mo, Panginoon, Lord God. Salamat o Diyos dahil nakapagpatuloy kami dahil sa kabutihan mo, Panginoon, Lord God. Nakapagpatuloy kami dahil binibigyan mo kami ng lakas, ng talino, ng pagpapala, Panginoon, Lord God. Maraming salamat o Diyos. At ngayong Kapaskuhan o Diyos, magkaroon kami ng oras, Panginoon, Lord God, sa iyo kahit saglit, Panginoon, Lord God. At maalala namin na pasalamatan ka, maalala namin na i-acknowledge, Panginoon, Lord God, ang araw na ito, ang kapanganakan mo, Panginoon, Lord God, na nagkatawang tao ka, Panginoon, upang kami iligtas, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil itong the best na biyaya na matatanggap namin ngayong Kapaskuhan. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo lamang po ang pinakamataas sa papurit sa salamat, ang pagdakila ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin, at muli po, Merry Christmas po. God bless po.